Narito po ako sa paborito kong tambayan, ang IA Plaza. Dito po marami kayong makikita, marami pong mga pamilya, mga mag-asawa at lalo mga bata, lalo ngayong wala pong pasok at Sabado. Ayan. Dito po ako tumatambay. Nakaka-relax po kasi dito. Ayan. Hello mga kababayan, narito naman po si Daddy at narito po tayo para pag-usapan na naman ang isa nating kwentuhan, ang ating mga chismisan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay nasa maayos kayong pangangatawan dahil yan po ang importante sa ating buhay. Kailangan natin maging malusog at para sa ating pamilya, lalo na dun sa mga umaasa sa atin sa Pilipinas. Marami pong pamilya at mga naglalaro sa park na ito. Kasi po Sabado walang pasok. Kaya po sila dito nagpupunta kasi malaking park po ito dito sa Okayama. Hindi po kagaya doon sa malapit sa bahay na medyo maliit at dito po talagang masaya sila kasi marami silang nagiging kabanding na mga kapwa bata para po makapaglaro dito sa IA Plaza. Umakit na po ako dito at nagsisimula na po mamulaklak ang mga bulaklak na talagang ang gaganda. Ayan po, makikita nyo. Pero hindi pa po yan. Kaya inintay ko po yung cherry blossom. Medyo napakabilis po ng oras. Kanina lang kalalabas ko lang. Ngayon talagang mag-aalas 11 na. Dito po sa Japan. Nakapagpainit naman po ako. Tagal nga po na sakura. Ito po may pakikita po kasi. Ayan po, isang maliit na puno. Ayan, pink na pink. Ang ganda po, diba? Meron pa po rito talagang mapapasyalan na puro cherry blossom. Talagang maganda pong tignan. At dito po meron pa to tayong pupuntahan na. Maliit lang na puno. Pero marami na pong bulaklak. Actually naglalaglagan na po sa lupa. Ayan po. Napakaganda. Napakaliit ng puno. Pero napakaganda pong tignan. Ayan, sobrang ganda po. Sana po all maganda. Wow. Ang liliit na puno, napakaganda pong tignan. Lalo na pa siguro yung malalaking puno. Ay mas lalo magandang tignan. Sobrang ganda po ng sakura. Talagang pag makikita nyo po ay nakaka-relax. Talagang yung mata nyo ayaw na maalis sa bulaklak at talagang iba yung nagiging pakiramdam nyo. Iba yung nagiging feeling nyo. Hindi kagaya ng feeling ng shotaan na pabago-bago. Hugot. Ang sarap po maglakad-lakad pag marami ka po natatanaw na tanawin. Lalo na dito walang basura. Walang kalat. Meron naman pong kalat pero nililinis din po nila agad kasi mahirap din po yung maraming kalat.
talagang hindi po nila pinababayaan maging makalat ang kanilang bansa. Malinis po lagi. Kaya kayo po na kahit na po walang ganito sa Pilipinas, kahit na po medyo mahirap lang tayo, actually mahirap pa rin po kami. Kahit na po sa bukid, marirelax po kayo kasi iba po yung mga magandang environment, tahimik na ating tinitirahan. Kailangan po natin makapag-relax at kailangan po nating maayos ang ating mental health dahil pag ito po ang naging kalaban natin sa buhay ay mahirap po natin malusutan. Kaya kailangan po natin lagi nakarelax at huwag po padala sa stress. Kagaya ko, minsan po nadadala ko na stress. Actually nagkaroon po kami ng problema sa aking anak kahapon. Medyo sad po ako dahil mula po nag-birthday siya kasi may autism po siya. Mula nung nag-birthday po siya hindi na po siya sinusumpong. Ngayon po mahilig magpuyat ginising ko na po para kasi po pupunta sila ng ospital. Kaya ang nangyari po, sinalubong ng kapatid ko na maayos. Sabi, "Hi, Bien!" Medyo hinit niya po sa muka. Kaya medyo sad po ako at medyo pinagsabihan ko na bawal naman talaga makita at kailangan natin sabihan ng mga bata na anak natin na may mga autism na ganyan na talagang pag tinotoyo nakakapagbuhat ng kamay. Hindi po natin dapat na napabayaan para hindi po lumala yung mga ganyang klaseng pagbabayolente niya. Kailangan po natin iwasan o kailangan natin sugpuin para maiwasan po natin yung mga disgrasya sa mga susunod na panahon dahil lumalaki din po siya. Paano kung yung classmate niya o ibang tao na hindi naiintindihan na may autism siya baka mabugbog rin siya. Kaya yan po na kailangan natin aming iniiwasan. Kaya kailangan po na disiplinahin o kailangan namin na isaayos ang kanyang pagpapalaki para sa kanya ring karapatan o para sa kanya ring kaayusan. At para rin malaman niya na talaga yung mga ganong klaseng pananakit hindi dapat na ginagawa ng isang teenager dahil teenager na po siya Okay, napakabilis po ng oras, mag-aalas 11 na at kailangan ko nang pumunta sa bahay uli para magsampay dahil kalalaba ko lang po at nakapagpainit na naman ako na sa araw kaya medyo masarap po sa pakiramdam. Mahirap lang po kahit na marami kang tulog, pag stress ka, lumalalim po yung mata nyo, talagang nagiging haggard at talagang nadadala kayo. Kaya lang kailangan laban lang kasi wala namang po magagawa sa mga batang ganyan. Kailangan talaga unawa. Kaya kami ng kapatid ko inuunawa namin siya dahil kailangan niya yon at kailangan ng mga ganyang klaseng batang may autism ang talagang malawak na pangunawa. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Pupunta na po ako ng convenience store para bumili ng tubig at para umuwi na ng bahay dahil marami po kong ayusin. Kailangan po maging maayos ang lahat bago umuwi si Bunso. At narito po tayo sa aming park. Wala po mga elderly naglalaro ngayon. Siguro po pahinga nila Sabado. Dito po nainom yung mga kalapate. Sanay na po sila uminom ng malamig. Pero kung tutuusin mo, iisipin mo,
napakahirap ng buhay nila. Umaasa lang sa bigay. Kagaya nun, may mga may nagbibigay naman ng mga pagkain sa kanila. Kaya sinishare sa kanila. Nandito po ako sa Mahiwagan Kulay na hindi ko malilimutan dahil dito po nahulog ang cellphone ko noon. Dahil po sa kasi selfie at dahil na rin sa katangahan. Ayan po, makikita niyo po napaka linis po at nahaharang po yung basura. Ayun po, nahaharang po nila yung basura. Kukunin po nila yan. Hindi po nila pababayaan yan na maging ganyan dahil babara po at magbabaha. Napakaganda po ng lugar nito. Medyo malungkot nga lang po pag nag-iisa ka. Kaya sa mga nais pumunta ng Japan, marami pong trabaho sa POEA. Alam ko, marami pong tumatanggap ng caregiver. Kailangan nyo lang pong mag-aral ng Nihongo. At para makarating po kayo dito. Marami rin pong student dito, mga nag-aaral. At nagugustuhan po nila yung pag-stay nila dito dahil nagagandahan po sila. Lalo ngayon, mag-spring na talaga pong makikita nyo ang pagbuka ng mga bulaklak ay talaga napakaganda. Pero saglit lang po yun dahil lumalakas po ang hangin at ito po ay nawawala ng sa pamamagitan ng isang linggo, nawawala din agad. Kaya kailangan nyo pong catch up ang pagpunta o kailangan na talagang pag nakita nyo na meron ng mga bumubukang bulaklak, kaya magpa-picture na po at mag-selfie na kayo. At talagang saglit lang po yan. Pag humangin po at umulan, wala na po yan. Talagang hindi na po maganda. Kaya sasamantalahin nyo na po. Kagaya po dito, meron po dito isang halaman na napakaliliit ng bulaklak. Ganda pong tignan. Ayan. Bulaklak na po. Kaya lang po, uso po ang allergy. Uso po ang bahin ka ng bahin. Gawa po ng mga pollen o yung may mga allergic rhinitis at may mga hika. Mahirap po na sa kanila ang spring. Dahil po ina-attack sila ng kahit po ako meron allergic rhinitis. Okay, yan po mga kaibigan. Narito po tayo para umuwi na at maghanda na. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana ulanin kayo ng grasya at mag-iingat lagi. Ito po si Daddy Peb. Huwag naman po kayong makalimot na mag-like, mag-share at mag-subscribe para po marami akong maging kaibigan. Dahil napakalungkot din po ng buhay dito. Lalo na pag wala akong makausap. Kaya ito po ang isang motibo ko kaya ako nagmi-mini vlog para po medyo sumaya naman po yung ating buhay at medyo malibang. So hanggang sa muli po mga kaibigan. Hanggang sa muli po, paalam. Bye bye.